kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, sa isang lagayan or sa isang lianera, naglagay po ako dito ng 4 tablespoon ng sugar and then buksan lang po natin yung apoy sa pinakamahina dahil lulutuin natin or ika-caramelize natin yung ating sugar. Kapag nag-caramelize na po iyan, gawin na po natin yung next procedure. After po natin makaramelize yung sugar doon sa ating lianera, dito sa ating kasirola, maglalagay na muna tayo dito ng half cup nitong cornstarch. Take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating cornstarch, maglagay na rin tayo dito ng 1/4 cup nitong glutinous rice flour. Haluin lang po muna natin ito para mag-combine yung dry ingredients na inilagay natin. After noon, tutunawin po natin yung dry ingredients sa ating evaporated milk. At 2 batch ko po siya isasalin para hindi ako mahirapan kapag hinalo ko na or tutunawin yung ating cornstarch pati yung ating glutinous rice flour. Ayan, kung mapapansin niyo, mahirap haluin ito lalo na pag biglaan yung paglagay ng tubig or nung ating evaporated milk. Ayan, so make sure na natunaw na maigi yung ating dry ingredients. After nun, ilagay na natin yung natitira pa na evaporated milk. So in total, 2 cans of evaporated milk yung ginamit natin na meron tig 370 ml. After adding ng ating evaporated milk, maglagay na rin tayo dito ng isang lata ng condensed milk na mayroong 390 grams. Tapos, syempre, sisimutin po natin to. Maglagay na rin po tayo dito ng konting vanilla essence. At hahaluin po natin ng maigi yung ating mixture kapag napagsama-sama na po natin ito dito sa ating kaserola. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan kasi kailangan ay natunaw na maigi yung dry ingredients bago po natin bubuksan yung apoy sa ating kalan. Yan. And tamang-tama lang din na habang niluluto natin to ay lumalamig na or nagsiset na yung kinaramelize nating sugar kanina. Yan. Kapag nahalo na po natin to ng maigi at natunaw na yung dry ingredients, pwede na po natin buksan yung apoy sa ating kalan. Yan. So, lulutuin po natin yung ating mixture sa medium to low heat. Tapos, continuous po natin tong hahaluin para hindi na mumuo yung ating mixture sa bottom ng ating pan. And maya-maya po mapapansin niyo na medyo kumakapal na yung consistency ng ating mixture. So, habang hinahalo ko to at hinihintay na makuha yung ating mixture or yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyo matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. So, lulutuin ko lang ito mga kakusina, tapos mamaya po, papakita ko sa inyo kung ano yung tamang consistency. And yes mga kakusina, kaya po pala medium to low heat lamang yung ginagamit nating apoy dito sa ating pagluluto ng ating mixture para po maiwasan na mahilaw yung ating glutinous rice flour pati yung ating cornstarch. Kasi gusto natin yan ay maluto ng husto dito sa ating mixture. Kasi pag hilaw yan, para siyang magaspang-gaspang. Yan. So, unti-unti, kapag napansin niyo na medyo parang may namumuo ng mixture dyan sa ating kaserola, pwede na po nating mas hinaan pa yung apoy dahil mabilis na po itong magsiset or mag-firm. And kapag nakuha na natin yung tamang consistency, direct po natin itong isasalin agad-agad doon sa kinaramelize natin kaninang sugar. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isalin na po natin ito agad-agad doon sa ating molder na kinaramelize natin kanina ng sugar. Ayan, so salin lang po natin ito dito directly sa ating molder. At kapag naisalin na po natin to dito, hintayin lang po natin yung lumamig at mag-firm, and then after po noon, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert or kakanin recipe.
At ayan na nga mga kakusina, kapag nag-set na po iyan, ayan siya, lumamig na siya. Tapos makikita ninyo na magme-melt yung kinaramelize nating sugar. Kaya lang, based observation and based sa final niya, ayan, para siyang nag-crack dyan. Pero itatransfer ko pa rin to sa plato. Tapos, pwede na po natin tong i-enjoy. Ayan mga kakusina, ganyan yung kanyang itsura pag na-flip. And yun na nga, humiwalay na yung isa. Ayan, so jiggly kasi yung nagawa natin. And ang creamy niya, tignan nyo pagka hinihiwa ko, diba nakikita nyo yun. So, kahit ganyan yan, masarap pa din. At ayan na nga mga kakusina, tapos na po ang ating creamy caramelized pudding. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click nyo na yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina! Thanks for watching and enjoy this video!